po sa ating lahat. Ito nga po pala yung Ate Mele ulit. Malit lang po yung bahay, so hindi ko na magpapakita po sa inyo. Actually po, ngayon, video na ito is about food. Yan. Galing po kami sa Pinoy Market ng isang araw. So, nakabili po ako ng alimasag po o yung crab. Actually, medyo mahal. Pero, sige na lang. Pinili ko na lang po siya. So, papakita ko siya sa inyo paano i-steam. So, madali lang naman mag-steam. Kahit mga bata po is kaya po yun gawin actually. Yes, and then po, trinay ko po yung bako ko. Tripod. So, diba? Upgrading ang yung Ate Melay. May tripod na. Yes, nabili ko po si tripod sa halagang 30 real po. Yes, 30 real. Nakipagtawaran po ng bonggang-bonggang ng Ate Melay. Okay, so mamaya po ulit. Pakita ko lang po yung kusina namin sa inyo. Yan po. Hindi po amin yung mga gamit. Yan. Ilan po kami kasi nakatira dito sa bahay. So, mag-start na po ako maglinis ng isda. Yan na po yung alimasag po natin. Nagawin ko na po sila sa kawali. 4 na piraso lang po sila. Actually, medyo mahal. 22 real. Pero sige na lang po. Makatikim naman po ng ano. So, ano ko na po siya sa stove. Yan po siya. Nakalagay na po siya sa stove. Steamin na lang natin. Takpan ko na lang po. Pahinaan lang po natin ang apoy. Ay, namatay. Sorry po. Ayan. Kunting apoy lang naman po. Para ano. Ayan. So, kunting apoy. Tapos habang nag-aantay po dyan, maglilinis po tayo ng isda. Hindi ko man po kasi alam kung ano ba siya talaga, galunggong o hasa-hasa po. Yan po siya. Yan. So, linisan ko lang po siya saglit. Oh, ito po yung hasa-hasa o galunggong. Hindi ko po kasi alam kung ano pagkakaiba po ng galunggong sa hasa-hasa. Lilinisan ko lang po siya. And ang gagawin po natin is, ibabawad ko po siya sa suka, bawang, asin, tsaka paminta. Para pag iano po natin, i-prate po natin sa susunod is ano, may lasa po siya, tsaka at the same time po hindi po siya madaling masira. Hindi po kasi kasya sa ref po natin, so ganun lang po ang gagawin natin para pwede po siya sa baba. So linisan ko po muna siya. Ayan na po yung ating isda kanina. Nalinisan ko na po siya. Nalinisan, nahugasan. So ayan na lang po natin siya. Ibabad na lang po. Ayan, hugas ulit natin. Po siyang okay. Kuha na lang po tayo lagayan dun sa loob para maibabad na po natin siya. Ayan na po yung ating ini-steam kanina pa. So, tayo na po natin din siya. Then, makikita nyo po mamaya sa dinner po namin ng Kuya Ran. Ito na po yung pagbababaran natin. Ano lang naman po to, suka lang po yan, bawang, paminta, kunting bitchin, tsaka asin po. Yan. Kung makikita nyo po siya. Yan po. So, ito po yung isda natin. Iisa-isahin lang po natin siyang ilalagay dito. Yan po. Para make sure po natin na lahat po sila is may lagay po natin. Tapos lagay po natin ito sa ating lagayan. Po. Di po ako sinisipon. Nag-ano po kasi ako nung ng paminta po. May allergic rhinitis po kasi ang Ate Melay. So, ganyan po yung ilong ko. Yan po siya. Po natin. Maganda po to pag sa ref po natin, hindi po siya kasya sa freezer. Maganda pong gawin yung ganito sapagkat ano po siya, pwede nyo po siya ilagay sa baba. Hindi po siya nasisira. And then, pag ipiprito na po natin yung isda, may lasa po siya. At least, diba? Pritong galunggong with the twist, kumbaga. Yan po. Ilagay natin dyan. Isa-isayin natin siyang ilagay. Yan.
natin. Yan. Isa-isahin po natin silang i-ano dyan para to make sure po na lahat po sila is nilagyan ng suka para hindi po sila madaling masira. At least kahit nandun sa baba, meron sila sa lagayan. Okay. Minsan po, mas okay din po siya pag lalagyan nyo ng toyo. Pero mas okay po kasi sa akin, mas madalas po, mas masarap po kasi yung suka lang talaga. Suka, bawang, paminta po. Asin, tsaka betchin po siya. Yan. Ay, sorry, nahulog po. Yan, sinisipon. Hindi po yan sipon. Allergic rhinitis po. Yan. Yan siya. So, ito na po yung isda natin binabad. Then, meron pa dito, diba? Sama natin yung last. Ito po yung last na fish nung hindi po naubos. Sama po ulit natin siya. Ito po yung binabad ko nung kailan na nilagyan ko. Ganyan po yung mata niya kasi nilagyan ko po siya ng toyo. So, isama po natin siya kasi hindi naubos. Then, ito pong suka. Bawang tsaka ilagay natin dyan. Para mababad po lalo sila. Yan. Ayan na po yung isdang binabad po natin. Okay na po siya. Po yung scrap soup na nabili po natin kanina. Yan. Nilaba ko na siya para mablansya at masuot po. Tumutulo pa yan. Ito na po yung in-steam po nating crab po kanina. Yan. Apat po siya na piraso. And then, isasaw-saw po natin siya dito. Yan po. Ano to? Suka po. Then, bawang. Yan. Bawang. And then, sili po. Yan. Gawa din po ng Ate Melay po yan. Yan. Ilagay ko po siya dyan. Sasaw-saw po natin siya. And then, gumawa din po ako na inumin. Yan po. Actually, lemon lang po yan. Lemon po na 2 piraso. And then, ini-squeeze ko po siya. Nilagyan ng sugar. Tsaka yung dahon po na nakikita nyo, yan po yung binili po natin sa Bathan na mint. Mint leaves po. Yan. So, improvise din po yan. Diba? Yan po yung pagkain natin. Then, lalafang tayo. Yan. Pa po. Yan. Yan po sila. Tayo. Naiya po ang Kuya Rani po. Yan. Kain na po kami. Tsaka may binigay po pala sila. Ayan o. Ginawa ni ate. Kasama po namin siya sa bahay. Gumawa po siya ng cheesecake. Ang sarap naman. Diba? Nakakatuwa. Thank you po. God bless po ate. God bless po. Yan. Start na po kaming kakain. So mamaya po ulit mga kapatid. Kasi naiya po ang Kuya Rani. Pakita kong pagkain niya. Sige po.